Huli ka sa Talisay City, Cebu ang pagsalpok sa motorsiklo ng isa pang motorsiklong hindi sumunod sa batas trapiko. Kita sa kuha ng CCTV na kahit pula ang stoplight sa intersection ng South Coastal Road ay dumiretso pa rin ang rider. Naararo niya ang patawid ng motorsiklo at pareho silang tumilapon dahil sa lakas ng impact. Nagtabo sila ng minor injuries ayon sa mga otoridad. Mga kapuso, 3 weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, shear line ang magdadala ngayong araw ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorm sa Palawan at ilang lugar sa Visayas. Easterly naman ang magpapaulan sa Mindanao, habang northeast monsoon o amihan ang magdadala ng maulap na panahon na may kasamang pagulan sa Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Bicol Region, pati sa Aurora, Quezon at Metro Manila. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa silangang bahagi ng Luzon. May light to heavy rains sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring makaranas sa pagulan sa Metro Manila. Kahit busy ang schedule, hindi mawawala ang family time ng Dante Squad na nakapagsingit pa ng quick getaway bago matapos ang Love Month. Makikika tayo kay Lars Santiago. Basta may chance at free ang sked, go agad mag-bonding sina Dingdong Dantes at Marian Rivera with Zia at Sixto. Kahit quick getaway lang, tulad nitong post-Valentine weekend. Overnight lang kami somewhere dun sa Tagaytay. Kasi long weekend, kaya yun, sinamantala na namin. Basta kasama ko yung pamilya, kahit saan pa yan, masaya-masaya kami. Mahalaga yan, lalo't madalas ang taping niya para sa daily game show na Family Feud, na patuloy na sinusuportahan ng marami as shown by its TV ratings. At sa madalas na pag-viral ng mga memes and clips nito online. At sa Lunes, ipapalabas na raw ang inaabangang guesting together sa Family Feud ng mag-asawang Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Finally, si Jenilyn ay nakapag-guest na rin. Si Dennis dati ay nakapag-guest na siya. So, nakakaaliw tignan yung kanilang kulitan on stage. Kumbaga, hindi lang sa TikTok, kundi pati sa Family Feud stage mapapanood nila. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Posible po ulit ang dagdag sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, posibleng walang paggalaw o tumaas ng hanggang 20 sentimo ang kada litro ng diesel. At sa gasolina, posibleng ang 50 hanggang 70 sentimo na dagdag kada litro. Ayon sa Energy Department, nakikitang dahilan sa muling taas presyo sa petrolyo ang posibleng supply disruption dahil sa patuloy na gera ng Russia at Ukraine at pag-antala ng produksyon ng ilang oil-producing countries. Tila hinawi ng truck na ito ang kumpul ng pedestrian sa tapat ng isang paaralan sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga sinubukang umiwas pero tuluyang naararo ang ilan. 3 estudyante ang sugatan. Nakatakdang magharap sa barangay ang pamilya ng mga estudyante at ang driver at may-ari ng truck. Base sa investigasyon, sinabi ng driver na nawala umano ng preno ang truck. Patuloy na ipinagdarasal ng mga Katoliko sa buong mundo ang paggaling ni Pope Francis. Ang sabi ng kanyang doktor, bahagyang bumuti ang kalagayan ng Santo Papa pero hindi pa tuluyang gumagaling. Nakatutok si Marie Zumal. Idinaos ang banal na oras o holy hour sa Manila Cathedral para ipanalangin ang agarang paggaling ni Pope Francis na ospital ang Santo Papa noong February 14 dahil sa double pneumonia at nananatiling nakakonfine hanggang ngayon. When we storm heavens with our prayers as a community, that makes this gathering a special and indeed a meaningful one for us. The Pope is 88 years old, and for someone who is old, to have pneumonia is something really serious. But of course, we are praying that the Lord will extend to him His healing hand.
Sa banal na oras, in-expose ang banal na Eucharistia, nag-alay ng mga imno o awitin at espesyal na intensyon para sa paggaling ng Santo Papa. Iba't ibang sektor ng komunidad, mga estudyante, mga taong simbahan at mananampalataya ang dumalo sa banal na oras. Lalong makabuluhan daw na nangyari ang Holy Hour sa mismong bisperas ng Feast of the Chair of St. Peter, ang simbolo ng otoridad ng Santo Papa. At ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya ay pagpapakita rin ng ating pagsama sa Santo Papa sa kanyang buhay at mga pagsubok. Ang mga Pinoy sa Vatican nalulungkot at nag-aalala sa kalagayan ni Pope Francis. Sa buong mundo ang pinagdadasal niya. So tulungan natin siya ngayon na nasa critical ang buhay niya. Kahit naman mga non-Catholic, parang tinitingala din. Minsan isang sabi niya, lahat na naaantig, sinabi niya. Kaya sana gumaling siya. Sa pinakahuling communique na Holy See, bahagya raw na bumuti ang kondisyon ng Santo Papa. Wala na siyang lagnat at stable ang kanyang puso at hemodynamic parameters kabilang ang blood pressure. Limitadong area lang daw ng kanyang baga ang may impeksyon at nakakahinga sa sarili. He's been eating his meals, he's already doing some works, at isa sa mga touching, he's been in constant video calls with the people in Gaza, no? Na nagagawa niya pa rin maging Santo Papa kahit na siya ay nahihirapan. He's been taking as well the Holy Eucharist as he is resting. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Naktutok, 24 Oras. Pasintabi po mga kapuso, sensitibo ang aming ibabalita. Natagpo ang naagnas at kinatay ang isang nawalang biktima sa Caloocan. At person of interest ngayon, ang tattoo artist na nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang biktima. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakakalungkot lang, sir. Ginawa niya ng baboy yung kapatid ko. Nasa high schooler ang binte. Nakabalot naman sa kutsyon ang katawan. Ganyan ang brutal na pag-chop-chop sa bangkay ng 37 anyos na si Michael Dolina na kilala ring Shalani. 3 araw siyang iniulat na nawawala bago umalingasaw ang bangkay kahapon mula sa isang bahay sa Phase 10, Barangay Bagong Silang sa Caloocan. Baka walang iya nila. Hindi makatao yun, sir. Sumuko na kayo. Ayon sa kapatid ng biktima, sinabi ng pulisya na person of interest ngayon ang isang tattoo artist na nakatira sa bahay kung saan natagpuan ang bangkay. Binalikan namin kanina ang crime scene kung saan nadatnan namin ang nanay ng tattoo artist. Hindi rin daw niya alam kung nasaan ang anak pero pinasusuko na rin niya ito. Lumantad siya, sumuko siya kasi kung ano man yung nagawa niya, kung bakit niya nagawa, dapat hindi niya ginagawa kasi pinalaki ko naman siya ng buong pagmamahal eh. Halimbawa, makulong na siya, hatira mo na siya ng pagkain. Makikita pa rin kami. Pero hinala ng kapatid ng biktima, hindi lang isang tao ang sospek sa pagpatay kay Shalani. Kahit sabihin mong kahit gano'ng kakalakas, hindi mo kaya gawin mag-isa yung ganong bagay. Kaya sigurado ako may kasama yung gumawa nun. Kasi nakita po ng pulis, sir, may saksak daw sa likod. Tapos may laslas sa leeg. Balak siguro itago. Tapos nang nakita siya, nakahubad na rin siya ng damit. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Hindi alam ng kaanak ni Dolina at ng tattoo artist kung magkaano-ano ang dalawa. Nasa punerarya ang mga labi ni Dolina na planong iburol sa bahay nila sa San Jose del Monte, Bulacan. Napakabuti niya talaga, sir, kahit sa magulang namin, sir. Nakakalungkot lang, sir. Sabi ng North Caloocan Police, hindi pa malinaw ang motibo sa pagpatay. Pero sa ngayon, 2 hanggang 3 ang nakikita nilang persons of interest sa kaso. Ang tattoo artist at ang tsuhin nitong construction worker. Posible po na nagiinuman sila that time. Continuous yung manhunt operation natin against dito sa mga person of interest natin na ito. Murder po ang posibleng kaharapin na kaso nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Malupet ang alagang pusa ng isang nakilala naming veterinaryo. Isa itong wildcat sa Africa. Pero legal nga bang mag-alaga nito? Kuya Kim, ano na? Pinupusuan online ang pusa ng veterinaryong si Doc Edmar. Ang kanya kasing fur baby na si Seiko. Ibang itsura sa nakasanayan nating pusa.
May maliit na ulo, malalaking tenga, at may golden yellow na coat o balahibo. Si Seiko kasi isang wildcat. Eddie Meow. Yung alaga ko is African cerebral cat. So, hindi siya domesticated cat. So, natatagpuan sila sa Africa. Yung mga breeders is from Russia and Ukraine. Para ka nag-alaga ng pusa na kasilaki ng aso. So, yung mga ugali nila is parang aso din. Kaso medyo lang sila, makulit. Meron silang mannerism na mahilig talagang mangkaltok. Like, aakit sila sa likod mo, then babatukan ka nila. Or kahit nakahiga ka, kakagatin ka lang. Kung nag-alaga ka ng pusa, matik na yun na makakuha ka talaga ng mga kalmot. Ngayon man, napaka-loyal daw nito. One-man pet sila. So, ibig sabihin nun is, kung sino lang nag-aalaga sa kanila, sila lang yung nakakabuhat sa kanila. Pero legal bang mag-alaga ng isang wildcat dito sa Pilipinas? Kuya Kim! Ano na? Ang mga serval o Leptilurus serval ay mga medium-sized na wildcat. Dahil sa kanilang mahabang mga binti at leeg, binansagan ng mga itong giraffe cat. Sila ay mahuhusay na hunter. At di tulad ng mga domesticated cat na takot sa tubig, ang mga serval magagaling lumangoy. Sila ay native sa Africa at madalas nakatira ang mga ito sa mga wetland, moorland o di kaya bamboo thickets o kawayanan. Pero kung sila ay native sa Africa, legal ba ang pag-aalaga ni Doc Edmar ng serval cat sa Pilipinas? Kapag may papers ka, legal siya. Kaya bago niya ilalagaan si Seiko, sinigurado niya munang kumpleto ang dokumento nito. Kailangan mo munang kumuha ng CITES from origin country kung saan mo siya bibilhin. Then, kukuha kang CITES dito sa Pilipinas. Then, kapag na-approve na yun, ilalakad na natin siya sa DNR. Then, sa BAI, pag na-approve na lahat, pwede mo na siyang papuntahin dito sa Pilipinas. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala. Ang ating mga alaga, may breed man o wala, deserve ang ating pagmamahal at kalinga.